Ang palengke ay isang lugar kung saan hindi matigil ang pag-iingay ng mga taong namimili o tindera. Sigaw dito, sigaw doon upang makakuha lamang ng loyal na mamimili. Para kay Scottlyn Dantes, 24, undergraduate sa kursong nurse at full-time na tindera ng isda, ito ang kanyang tahanan. Ang amoy ng sariwang isda, gulay at pinaghalong pawis ang kanyang pabango. Ito ang lugar kung saan kaya niyang harapin ang lahat ng pagsubok sa buhay. "Oh, sariwang tulingan! Masariwa pa sa ex mong naging sila na agad nung nakaraang linggo ng kabit niyang mapanghi!" Sigaw ni Scottlyn. Ang boses niya ay napakalakas, kaya naman ang mga tao doon ay hindi mapigilan na lingunin siya. Ang bawat salita niya ay nakapagpapatawa sa mga suki at nagpapangiti sa mga kaibigan niyang tindera. Nakasando siya, ang tela ay hapit na hapit sa kanyang katawan, at ang lumang maong shorts ay nagpapakita ng kanyang mahahaba at maskuladong binti. Pinaypayan niyang kanyang sarili gamit ang karton ng sardinas, habang ang pawis ay kumikinang sa kanyang noo at leeg. Hindi niya alintana yon dahil sa araw-araw na narito siya, ay sanay na siya sa lansangan ng panahon. Sa mundong ito, ang kagandahan ay hindi nakikita sa makinis na balat, kundi sa sipag, diskarte at lakas ng loob. "Hoy, Mang Kanor! Isdang tinitignan hindi ang dibdib ko. Gusto mong tusukin ko yung mata mo ng tinik ng bangus?" Banta niya sabay kindat sa matandang lalaki na kanina pa nakatingin sa umbok at alog na alog niyang dibdib. Ang matandang lalaki ay napakamot sa ulo at humalakhak, habang ang iba ay nakikitawa na rin. Si Scottlyn, sa kabila ng kanyang pagiging sexy, ay may iilang manyakis ang sinusubukan siyang bastusin. Hindi siya pwedeng biruin ng ganun-ganun lamang. Isa siyang dalagang matapang, lumaki sa hirap, at kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang natutunan niyang basic self-defense mula sa pinsan niyang pulis ay sapat na para mapilayan ng sinumang susubok na bastusin siya. Inayos niyang huling tray ng sapsap na unti-unting nababawasan. Maaga siya nag-umpisa ng araw na yon. Bago pa sumikat ang araw, ay nasa pantala na siya para makapili ng pinakasariwang huli. Masipag siya dahil sa kanya umaasa ang kanyang pamilya. Namatay ang kanyang ama nung high school pa lamang siya at naiwan sa kanyang ina ang 3 pang nakababata niyang kapatid. Si Scottlyn ang panganay, kaya siyang umako ng responsibilidad. Nangangarap siya makatapos ang nursing. Pero pansamantala, ang palengke ang kanyang unibersidad at ang mga isda ang kanyang pasyente. Dahil sa kahirapan, ay kinailangan niyang tumigil muna. "Scottlyn, pwede na kitang tulungan sa paglilinis!" Sigaw ng kaibigan niyang si Aling Nena, ang tindera ng gulay sa katabi niyang pwesto. "Huwag na, Aling Nena, malapit na to, salamat sa offer." Ngiti ni Scottlyn. Naglinis na siya ng kanyang tray. Inayos sa mga supot na plastic at sinimulang ipasok sa isang malaking balde ang mga tirang yelo naman. "Nurse Scott, napakasakit ng aking likod." Bungad ang matandang lalaki habang hinihimas ang likod niya. "Naku, ano po ba nangyari?" Nag-aalala niyang tanong. Pauwi na dapat siya at kasalukuyang naglilinis pero kailangan niyang unahin ng matanda sa nararamdaman nito. Pagising ko bigla na lamang sumakit ang likod ko. May bali ba ako?" Kinapaka pa ni Scottlyn ang likod ng matanda. Nakahinga siya ng malalim dahil wala namang malubhan sakit ang matanda. "Wala pulo dahil lamang ito sa maling pwesto mo sa pagtulog." Anya. Minasahe niya ito saglit at pagkuwan ay nagpaalam na rin ang matanda. Doon na lamang itinuloy ni Scottlyn ang paglilinis. Habang naglilinis, hindi niya napigilan na mapaisip. Kung hindi lang siguro siya nakita na mga kapitbahay na nagpa-practice mag-injection sa kalabasa at nagtetemperatura sa manika, baka hindi na siya tinawag na nurse ng mga tao sa palengke. Nakakatuwang isipin na doon nagsimula ang pagtulong niya sa iba, pero madalas siyang lapitan ng mga bata na may sugat o matatanda na masakit ang likod. Parang mini-clinic na ang kanyang pwesto at masaya siyang tumulong. Ang pagiging nurse ay isang calling. At kahit hindi niya patapos ang kurso, ramdam niya na iyon ang kanyang misyon. Napaubos na niya ang halos lahat ng tinda. Tanging ilang kilo na lang ng tamban at galunggong ang natira.
na binili naman ng huling suki bago magsaradong palengke. Yes, ubos na. Bulong niya sa sarili. Ngayon ay makakauwi na siya. Isang mahabang paligo at mahimbing na tulog ang kailangan niya. Nag-inat siya at narinig ang paglagutok ng kanyang buto. Kahit anong pagod, may kakaibang saya siyang nararamdaman sa bawat araw na naubos ang kanyang paninda. Maingat niyang iniligpit ang kanyang pwesto. Binitbit ang maliit na timbangan, kutsilyo at ang kanyang lumang bag na may lamang kaunting barya at cellphone. Siniguro niyang malinis ang kanyang area. Responsibilidad niya ang pwesto niya at alam niyang kailangan niyang panatilihin itong malinis. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga taong nagtatrabaho sa palengke. Ang hygiene ay mahalaga, lalo na sa isang lugar na maraming pagkain. Inabot siya ng 6:00 ng gabi. Ang ilan sa mga tindahan ay nagsasara na. Ang mga ilaw ay unti-unting namamatay at ang mga ingay ay dahan-dahang nawawala. Naglakad siya papalabas ng palengke. Ang kanyang mga paa ay pamilyar sa bawat basang kanto at sementadong butas. Kailangan niyang dumaan sa isang makipot at basang eskenita para makarating sa sakayan ng jeep. Ito ang shortcut. Ilang beses na siyang sinabihan ng kanyang ina na umiwas sa eskenitang yun tuwing gabi, pero matigas ang kanyang ulo. Wala namang makakapanakit sa akin, ma. Ako pang ang bubugbog sa kanila eh. Biro niya dati. Pero sa totoo lang, may dala siyang maliit na pepper spray sa kanyang bag at isang matulis sa kutsilyo sa gilid ng kanyang shorts. Handang-handa siya. Ang hangin ay malamig at may konting amoy ng basura. Nakaagad namang napalitan ng amoy ng isda mula sa kanyang damit. Nakarating siya sa gitna ng eskenita, kung saan ang tanging liwanag ay mula sa isang malabong ilaw ng poste sa dulo. Biglang may naramdaman siyang tumama sa kanyang paa. Aray ko po! Buisit naman! Malakas niyang mura. Dahil sa impact, nawalan siya ng balanse at bumagsak ang kanyang tuhod sa matigas at basang semento. Agad siya napadaing sa sakit. Napunit ang kanyang shorts at dumugo ang kanyang tuhod. Namura niya ang kung sino man o anuman ang nakatisod sa kanya. Ano ba naman to? Galit niyang usal. Lintik naman oh. Sino bang gago naglagay ng kung anong tae dito sa gitna ng daan? Reklamo niya habang hinahawakan ang kanyang sugat. Ngunit nang tumingin siya sa kanyang harapan, napawi ang lahat ng galit at inis sa kanyang sistema. Hindi ito kung anong tae. Hindi ito basag na bote o bato. Nakita niya ang isang figura ng tao na nakabulagta sa basang eskenita. Isang lalaki. Hala, tao? Bulong niya sa sarili. Agad siyang lumuhod para tignan ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinisikap niyang makita ang mukha ng lalaki sa dilim. Habang papalapit ang kanyang mukha, unti-unti niyang nakita ang kanyang itsura. Isang pamilyar na kaba ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Hindi ito kaba ng takot, kundi ng pagkagulat. Ang lalaki ay nakasuot ng mamahaling puting polo na ngayon ay halos itim na sa dumi at dugo. Ang tela ng kanyang pantalon ay punit at basang-basa. Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay ang mukha nito. Kahit may dugo sa gilid ng kanyang labi at sa noo, kahit may putik at alikabok sa kanyang pisngi, hindi may kakailang angking kagwapuhan nito. Matangos ang ilong, mahahaba ang pilikmata, at ang labi nito ay medyo mapula. Hindi ito itsura ng isang taong pulubi o ordinaryong lasing. Mukha itong artista o isang modelo na bumagsak mula sa langit. Ang tibok ng puso ni Scotland ay bumilis. Para siya nakakita ng isang anghel na nahulog mula sa langit. Isang anghel na amoy isda at nakahilata sa eskenita. Kuya, okay ka lang? Bulong niya, habang dahan-dahang tinapik ang pisngi ng lalaki. Hindi ito sumagot. Walang kahit anong reaksyon. Ang lalaki ay walang manay. Hinawakan niyang pulso nito. May mahinang tibok at buhay pa, kaya nakahinga siya ng maluwag. Bilang isang undergraduate nurse, ang kanyang instinct ay agad na nag-take over. Hindi siya nagpanik. Tinignan niya ang ulo ng lalaki. May tama sa gilid ng kanyang sentido. Malaki pero hindi gaanong malalim. Mayroon din siya nakitang sugat sa tagiliran na doon nagmula ang karamihan ng dugo.
Hindi ito basta-bastang sugat, parang saksaka. Ang sitwasyon na nararanasan niya sa mga oras na yon ay naging seryoso. Kailangan niya ng tulong. Pero sino? Ang eskinitang ito ay halos tago at walang tao. Ang mga kapitbahay ay nasa loob na ng kanilang mga bahay. Kung hihingi siya ng tulong, baka matagalan pa. At ang lalaki, mukhang hindi na rin makakaabot pa sa ospital. Tinignan niya ang lalaki. Malaki ito at maskulado. Siguro mga 5'10" ang taas. Si Scotland ay 5'4", ay medyo maliit kumpara dito. Pero sanay siya sa pagbubuhat ng sako-sakong isda. Sanay siya mag-ahon ng mabibigat na tinda. Kaya mo yan, Scotland. Bulong niya sa sarili. Isang pasyente lang yan. Kaya mong i-CPR yan. Kaya mo rin niyang buhatin. Nilabanan niya ang kaba. Ito ang sitwasyon na pinagandaan niya sa kanyang pag-aaral. Hindi man sa ospital, pero alam niyang maililigtas niya ang lalaki. Dahan-dahan niyang inilagay ang isang braso ng lalaki sa kanyang balikat. Sa kanya inangat ang likod nito. Ang lalaki ay mabigat, pero nagawa niyang maisandal ito sa pader. Kinakabahan siya, pero mas nangibabaw ang kagustuhan niyang tulungan ng lalaki. Okay, gwapo. Kaya mo yan. Malapit na tayo sa bahay ko. Bulong niya na para bang naiintindihan siya ng lalaki. Nagsimula siyang maglakad. Paunti-unti, bit-bit ang mabigat na katawan ng lalaki. Ang bawat hakbang ay mabigat. Halos madapa siya ulit, pero hindi niya pinansin ang sakit sa kanyang tuhod. Ang tanging nasa isip niya ay ang makarating sa bahay niya kung saan mayroon siyang first aid. Teka, bakit ko ba ito inuuwi? Biglang tanong niya sa sarili. Ngumiti siya na mapait dahil nga undergraduate nurse siya at dahil gwapo. Sa loob ng bahay ni Scotland, ang tanging maririnig ay ang pag-ikot ng lumang electric fan na paminsan-minsan ay kumakalampag na. Sa loob ng maliit na silid na nagsisilbing sala at kwarto, nakahiga ang lalaki sa kaisa-isang papag na may manipis na kutsyon. Pawis na pawis si Scotland. 2 oras din niyang nilinis ang sugat ito sa tagiliran. Salamat sa kanyang medical surgical nursing notes na itinago niya. Nagawa niyang isanitize ang sugat gamit ang betadine at agwa oxinada. Maingat niya itong itinahi. Isang bagay na natutunan niya sa panonood sa mga resident doctor ng internship niya. Ay, ang bisit na to. Ang bigat mo ha. Akala mo siguro sako ka ng galunggong tapos ako pa nagagamot sa'yo. Buti na lang gwapo ka. Bulong ni Scotland habang pinupunasan ng sariling noo gamit ang laylayan ng kanyang sando. Dahil mag-isa lang siya sa bahay. Dahil ang kanyang ina at mga kapatid ay pansamantalang nanirahan sa probinsya sa mga kamag-anak nila. Malaya siyang nakakilos. Pero habang tinititigan niya lalaki, hindi niya mapigilang mapansin ang hubog ng katawan nito. Ang dibdib nito ay malapad. Ang mga braso ay may mga sugat na halatang alagang-alaga ang sarili. Biglang gumalaw ang lalaki. Isang mahinang ungol ang kumawala sa mga labi nito. Oh, gising ng Sleeping Beauty. Biro ni Scotland, pero nanatili siyang alerto. Kinuha niyang kanyang gunting sa tabi, just in case na masamang tao pala ito. Dahan-dahang iminulat na lalaki ang kanyang mga mata. Malabo nung una, hanggang sa nag-focus ang paningin nito sa kisameng gawa sa tagpi-tagping plywood. Pagkatapos, dahan-dahan ito lumingon sa gilid at nakita si Scotland na nakaupo sa isang silya. Bit-bit ang isang baso ng tubig at gunting. Nasaan ako? Paos na tanong na lalaki. Sinubukan niyang bumangon pero agad siya napahawak sa kanyang tagiliran. Huwag ka malikot, Yami, kuya. Sariwa pa yung tahi mo. Kung ayaw mo lumabas ang bituka mo na parang tinanggalan ng hasang, manahimik ka dyan. Utos na Scotland. Imbes na magpasalamat, biglang nag-ibang aura na lalaki. Tumalim ang kanyang mga mata at pilit na bumangon kahit namimilipit sa sakit. Tinignan niya si Scotland mula ulo hanggang paa. Ang madungi sa sando niya, ang amoy ng isda na kumakapit sa paligid, at ang kutsilyong nasa lamesa. Sino ka? Bulyaw na lalaki ulit. Wow ha? Ako pang siniguan mo ngayon? Ako nag-uwi sa'yo dito no? Munti ka na ngang maging pagkain ng pusa sa eskinita. Sagot ni Scotland sabay de 4. Ikaw,
Itinuro na lalaki si Scotland. Nanginginig ang daliri nito. Ikaw ang sumaksak sa akin, oh. Magnanakaw ka ba? Nasaan ang relo ko? Ang wallet ko? Nalaglag ang panga ni Scotland. Ano? Ako? Sasaksakin kita? Hoy, lalaki mukhang mamahaling aso. Sa ganda kong to, mukha ba akong kriminal? At anong relo? Wala akong nakuha relo sa'yo. Baka nahulog na yun sa putikan bago pa kita makita doon. Huwag mo ako lokohin. Sigaw muli na lalaki. Pilit na tumatayo pero bumagsak din siya pabalik sa papag dahil sa hilo. Dinukot mo ko. Dinala mo ko sa lungga mo para pagpirapirasuhin. At saka ano ito? Bakit amis na rito? Ibinenta mo ba ang mga internal organs ko sa palengke? Hindi alam ni Scotland kung maiinis o tatawa. Internal organs? Grabe ka naman mag-isip. Ang tinitinda ko, tulingan, bangus, galunggong. Walang atay ng tao doon, oh. At saka kung bala kitang tiyap-tiyapin, sana kanina pa kitang ginawang kinilaw habang tulog ka. Nasaan ang mga kasama mo? Isusumbong ko kayo sa pulis. Papatulan yung isang katulad ko. Alam niyo ba kung sino ako? Ang lalaki ay tila naghahalusinate na sa galit at sakit. Tumayo si Scotland at lumapit sa kanya. Mas lalong napatras ng lalaki hanggang sa dulo ng papag. Wala akong kasama rito. Ako lang mag-isa. At kung gusto mong tumawag ng pulis, sige, lumabas ka. Ipakita mo sa buong barangay na nakabrief ka lang dahil nilabhan ko yung madugo mong pantalon. Napatigil ang lalaki. Dahan-dahan niyang tinignan ng kanyang ibaba. Nanlaki ang kanyang mga mata. You stripped me? Malamang! Alang namang gabutin ko yung tagiliran mo nang hindi tinatanggal ang polot pantalon mo. Ano ko? May x-ray vision? At saka nurse ako. Well, undergraduate nurse. Sanay ako sa katawan ng tao. Kaya huwag kang feeling dyan. Marami na ako nakitang ganyan, oh. At saka sa totoo lang, medyo average lang yan sa'yo. Namilog ang mga mata ng lalaki sa sobrang hiya at galit. Namula ang kanyang buong mukha hanggang leeg. Average? You insolent woman! I am a high-profile lawyer. I handle multi-million cases. I have a reputation. Lawyer ka pala eh. Di kasuhan mo ko. Idemanda mo ko ng attempted saving of life. Lumapit pa lalo si Scotland at itinutok ang hinduturo sa ilong na lalaki. Makinig ka, Attorney Pogi. Niligtas kita. Kung hindi dahil sa akin, baka malamig na bangkay ka na ngayon. Kaya imbes na pagbintangan mo ko, magpasalamat ka na lang. Sandaling natahimik ang lalaki. Tinitigan niya si Scotland. Ang mga mata nitong matapang pero may bahid ng pagod. Ang mga kamay nitong may sugat din dahil sa pagbuhat sa kanya. Napahawak siya sa kanyang tagiliran na maayos ang pagkakabenda at ang ilan sa gasgas niya ay nalinis rin talaga. Doon lamang siya huminahon. Seryoso? Hindi mo ko sinaksak? Mahinang tanong nito, tila nababawasan ng pagiging agresibo. Kung sinaksak kita, itatapon kita sa ilog. Hindi ko sasayangin ang mamahaling gauze at alcohol ko sa'yo. Sagot ni Scotland sabay abot ang baso ng tubig. Uminom ka na. Baka mamaya ma-dehydrate ka. Isisi mo pa sa akin. Kinuha ni lalaki ang baso. Maingat na uminom pero hindi inaalis ang paningin kay Scotland. Bakit mo ako tinulungan? Sa panahon ngayon, delikado mag-uwi ng estranghero. Umupo ulit si Scotland sa silya. Kasi po, nursing student ako. Kahit hindi ako nakatapos, alam kong halaga ng buhay. At saka, huminto siya at ngumiti na nakakaloko. Sayang naman kasi kung mamamatay ang ganyang kagwapong mukha. Pandagdag sana sa koleksyon ko ng mga suki sa palengke. You're crazy. Bulong na lalaki, pero kinuha niyang baso at muling uminom. Sabi ng lalaking sumisigaw na ibebenta kong atay niya sa palengke. Balik ni Scotland. Ano ba pangalan mo? Kanina ka pa lawyer dyan. Napakunata noon ng lalaki. Humawak siya sa kanyang ulo. Pangalan ko? Ako si... Tumagal ang katahimikan sa pagitan nila. 1 segundo, 5 segundo, 10 segundo. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng takot at pagkalito. Hoy, ano nangyayari sa'yo? Tanong ni Scotland. Hindi ko maalala. Bulong na lalaki. Tumingin siya kay Scotland. Ang kanyang mga mata ay parang nawawalang bata. Sino ko? Bakit wala akong maalala?
Huwag mong sabihin. Napatayo si Scotland. Hoy, sa tagiliran ng tama mo at hindi sa utak. Bakit ka nagka-amnesia? Joke ba to? Nanonood ka ba ng teleserye kanina? Hindi ko alam. Sumasakit ang ulo ko tuwing sinusubukan ko mag-isip. Sambit na lalaki, tila nagpapanik na naman. Hinawakan ni Scotland ang mga balikat nito para pakalmahin. Hep, chill ka lang. Baka shock lang yan. O baka nauntog ka nung natumba ka sa eskanita. Tumingala ang lalaki sa kanya. Sa lapit nila, amoy na amoy niya ang halong-halong amoy ni Scotland. Isda, sabon, at isang uri ng pag-aalala na hindi niya nakita sa iba noon. Anong gagawin ko? Tinitigan siya ni Scotland. Sa isip-isip niya, patay na. May amnesia ang lolo mo. Paano ko to palalayasin? Pero na makita ang mukha nito na parang tuta na nawawala, lumambot ang puso niya. Ay, ano pa nga ba? Dito ka muna. Pero tandaan mo, walang libreng boarding house dito. Sambit na Scotland habang naglalakad pabalik sa kusina. At simula bukas, dahil wala kang maalala, tatawagin kitang Isda. Isda. Isda? Seriously? Reklamo na lalaki. Ayaw mo? O sige, sapsap. Pumili ka, isda o sapsap. Bumantong hininga ang lalaki at sumandal sa pader. Ay, isda na lang. Good. Matulog ka na isda. Bukas, isasama ka na sa palengke. Kailangan mong kumita para pambayad sa ginamit kong gamot sa'yo. Naiwan na lalaki na tulala sa dilim, habang si Scotland na naglakad na palabas ng kwarto niya ay napahawak sa kanyang dibdib. Gosh, Scotland, ano tong pinasok mo? Isang abogadong walang memorya? Good luck na lang sa'yo. 4:00 pa lang na madaling araw. Ang maingay na alarm clock ni Scotland na tunog manok ay nambulabog na sa buong kabahayan. Para kay Scotland, ito ang hudyat ng panibagong araw para sa pagpaparami ng pera. Pero para sa lalaki na nakahiga sa papag na si Isda, ito ang hudyat ng panibago niyang buhay. Hoy Isda, gising na! Ang taong maaga, maraming huli! Sigaw ni Scotland habang tinatabig ang paa ng lalaki. Nagising ang lalaki na parang binuhusan ng malamig na tubig. Ano ba? What is that infernal noise? Is that a biological chicken or a digital demon? Paus niyang tanong habang kinukuskos sa mga mata. Alarm clock yan, huwag kang magreklamo. Oh, itong isusuot mo. Hagis ni Scotland ng isang kupas sa t-shirt na may print na Vote for Kagawad Bong at isang shorts na medyo maikli para sa mahaba niyang binti. Napangiwi ang lalaki sa damit na para bang may nakakadiri dito. You want me to wear this? This political propaganda? I have a sense of dignity, woman. Even if I don't remember my name, I know my skin doesn't react well to cheap cotton. Dignidad o gutom? Pumili ka. At saka wag mo kong ma-woman-woman dyan ah. Scotland ang pangalan ko. Scotland. At simula ngayon, utusan kita. Oh, suot na. Wala nang nagawa ang lalaki. Habang sinusuot ang damit, hindi mapigilang mapatingin ni Scotland sa likod nito. Kahit may benda, bakas pa rin ang tikes ang katawan. Sayang talaga to kung hindi ko mapapakinabangan sa pagbubuhat. Sa ulo ni Scotland. Pagdating sa palengke, halos lumawa ang mga mata ng Isda. Ang putik, ang amoy ng lansa, at ang siksikan ng mga tao ay tila isang bangungot para sa isang taong ang huling naaalala kahit malabo ay air-conditioned na opisina. Scotland, sino yung kasama mo? Aba, nag-uwi ng anghel ang amoy isda nating prinsesa. Sigaw ni Aling Nena. Ito po. Pinsan ko po sa malayo, galing probinsya. Medyo, nauntog kaya medyo tulala. Tawagin niyo lang siyang Isda. Pakilala ni Scotland sabay tulak sa lalaki sa harap ng pwesto. Isda? Kunat noon tanong ni Aling Nena. Ang gwapo naman para tawaging Isda. Parang pang salmon ang mukha, hindi pang galunggong. Isda, bumati ka. Sabihin mo, magandang umaga mga suki. Bulong ni Scotland habang sinisiko ang tagiliran ng lalaki. Tumingin ang lalaki sa mga tao na parang tinitignan niya ang isang hurado sa korte. Huminga siya ng malalim. Good morning, citizens of the marketplace. May our transactions be legally binding and fair today? Natahimik ang buong hilera ng isdaan. Maya-maya,
Humalakak si Mang Kanor. Aba, Inglesyerong katulong mo, Kathleen. Mukhang masarap to gawing display. Mag-umpisa ka na. Hetong yelo, durugin mo. Hetong panimbang, ayusin mo. At hetong basahan, punasan mong tulo ng tubig. Utos si Kathleen. Hindi na pinansin pang ilang patutsyada ni Mang Kanor dahil alam niyang hahaba lamang ang usapan kapag sumagot pa siya. This is a violation of human rights. Bulong ni Isda habang pilit na dinudurog ang malaking bloke ng yelo. Tumatalsi kasi ang mga tipak sa kanyang mukha. I am certain that in some international treaty, this is considered torture. Anong dinadaldal mo dyan, Aber? Bilisan mo, parating na mga mamimili. Nandumagsa mga tao, doon na itinaas si Kathleen ang manggas ng kanyang suot na long sleeve na luma. Si Isda ay nakatayo lang, tila isang rebulto sa gitna ng mga malalansang tulingan. Tulala na naman habang pinapanood si Kathleen na maaligaga sa mga bumibili sa kanya. Isda, bigyan mo na 1 kilo si Aling Marites. Utos si Kathleen. Kumuha si Isda ng 1 pirasong isda gamit ang dulo ng kanyang daliri na parang nandidire. Madam, are you sure you want this particular specimen? Its eyes are cloudy, indicating a lack of freshness. If I were your legal counsel, I would advise against this purchase. Nalaki ang mga mata ni Kathleen. Sinipa niyang binti na lalaki sa ilalim ng lamesa. Anong advice? Fresh yan. Kanina madaling araw lang niya nahuli sa may pantalan. Binalingan ni Kathleen ang suki. Aling Marites, huwag yung pansinin to. Sabi niya, fresh as a lawyer's conscience daw itong isda. Isda, timbangin mo na. Inilagay ni Isda ang mga isda sa timbangan. Tinitigan niya ng taimtim ang timbangan na para bang may nagawa na naman itong mali sa kanya. The scale indicates 950 grams. Technically, it is 50 grams short of a kilogram. Charging the full price would be an act of estafa or consumer fraud. Bigyan mo ng dagdag na isang maliit. Huwag mo na akong i-lecture sa batas. Gigil na bulong ni Kathleen. But the law is clear, Kathleen. Ang isda ko ang clear. Isaksa ko sa baga mo tong timbangan eh. Naging atraksyon si Isda sa palengke. Maraming babae ang lumalapit hindi dahil bibili ng isda, kundi para makita ang sexing tindero. Isang grupo ng mga kabataang babae ang lumapit at nagpa-picture. Kuya, pwedeng pa-picture? Ang gwapo mo po. Sabi ng isang teenager. Ngumiti si Isda, isang ngiting pang Hollywood. Certainly, but please ensure the lighting is adequate. I wouldn't want a subpar documentation of my existence in this damped environment. Ang landi mo rin, no? Bulong ni Kathleen pagkaalis sa mga bata. Tratuhin mo silang parang kliyente, hindi parang fans club. I am merely building rapports, Kathleen. In any business, public relations is key. Sagot ni Isda na tila nagsisimula nang makuha ang kiliti ng mga tao sa palengke. Maya-maya, may lumapit na isang lalaking medyo bastos. Hoy, Miss Sexy, paubat nga ng malaking bangus. Yung kasing laki ng, alam mo na. Sabay tingin sa dibdib ni Kathleen. Napatigil si Kathleen. Sanay na siya sa ganito. Handa na siyang sumagot na maanghang nang biglang humarang si Isda sa harapan niya. Ang taas at laki ni Isda ay sapat na para magmukhang malit na lalaki. Sir. Ang boses si Isda ay naging malamig at seryoso. Your statement contains elements of sexual harassment under the Safe Spaces Act, also known as the Bawal Bastos Law. By making lewd remarks towards my employer, you're liable for fines and imprisonment. Napatras ang lalaki. Oy, nagbibiro lang ako. The law does not distinguish between a joke and an offense when the dignity of a person is violated. Would you like to proceed with your purchase or shall we proceed to the nearest precinct? Dagdag pa ni Isda. Ang mga mata ay naniningkit na rin sa galit. Mabilis sa tumakbo ang lalaki palayo. Napakangasas Kathleen. Tinignan niya si Isda na tila ngayon lang niya talaga ito nakita. Wow! Bulong ni Kathleen. May silbi ka pala. Bumalik ang mapang-asar ng ngiti ni Isda. As I said, I have a reputation. Even if I don't know whose reputation it is. O sige na, Attorney Fishcake. Magbalot ka na ng galunggong. Huwag ka masyadong pakul. Amoy balansa ka pa rin. Asar ni Kathleen pero sa loob-loob niya. Kinikilig siya sa pagtatanggol nito.
Buong hapon, naging magkatuwang ang dalawa. Si Scotland ang taga-sigaw, si Isda ang taga-timbang. Sa kabila ng pagiging makulit at reklamo ni Isda tungkol sa hygiene, nakita ni Scotland na mabilis itong matuto. Marunong na rin itong mag-abot ng sukli ng tama, kahit kailangan pang i-audit ang bawat sentimo. Nang magdapit hapon at paubos ng tinda, naupo ang dalawa sa gilid ng pwesto. Kumakain sila ng biniling fish balls. Scotland, Sabi ni Isda habang tinitigdan ng tuhod ni Scotland na may benda pa rin. I'm sorry you get hurt because of me. Nagulat si Scotland sa biglang pagiging seryoso nito. Sus, wala to. Sanay na ako sa galos. At saka okay na rin naman. At least may tagabuhat na ako ng basket. I will pay you back. Once I remember who I am, I will give you a better life. You shouldn't be smelling like fish every day. Wika ng lalaki habang nakatingin sa malayo. Masarap kayang amoy ng isda, amoy pera. Biro ni Scotland, pero napatingin siya sa mga mata ni Isda. Sa sandaling yun, parang malungkot ito. Hindi niya maintindihan pero nakikita niya ang kalungkutan sa mga mata ng lalaki. Biglang may dumaan na itim na sasakyan sa gilid ng palengke. Huminto ito sandali at para bang nagmamasid. Nakita ito ni Isda at bigla siyang kinabahan. Isang mabilis sa imahe ang dumaan sa isip niya. Isang baril, kung paano siya binaril at sinaksak ng gabing yun. Scotland. Hinawakan ni Isda ang kamay ni Scotland. I think someone is looking for me, and I don't think they want to buy fish. Naramdaman ni Scotland ang lamig ng kamay ni Isda. Ang kulit at saya kanina ay napalitan ng kaba. Huwag ka mag-alala, sabi ni Scotland, pilit na nagpapakatapang. Hanggat nasa poder kita, walang gagalaw sa'yo. Isda ka, di ba? Mahirap kang hulihin. Ngumiti si Isda, pero hindi umabot sa kanya mga mata. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Scotland na ang misteryosong lalaking ito ay hindi lamang basta gwapo. Isa siyang malaking problema na sinisimula na siyang estresin ngayon. Isang buwan. Sino ang mag-aakala na ang 30 araw ay sapat na para masanay si Scotland sa presensya ng isang estrangherong dati ay nandidiri sa amoy ng palengke. Ngayon, si Isda o Attorney Fishcake kung tawagin ni Scotland kapag naglalambing ay hindi na kailangang utusan. 4:00 pa lang, gising na ito. Nakasuot ang kupas sa sado at bihasa na sa paghawak ng ice pick. Ang kanyang mga kamay na dati ay pangpirma lang ng kontrata ay may mga kalyo na. Tanda ng pakikipagbunos sa mga sako ng yelo at basket ng tulingan. Ngayong gabi, espesyal ang pagkain nila. Katatapos lang ng kanilang hapunan. Nagluto si Scotland ng sinigang na miso na ulo ng maya-maya. Ang paborito na ngayon ni Isda. Alam mo Isda, kung hindi ka nababalikan ng alaala mo, pwede ka na talaga maging tindero ng tilapia. Biro ni Scotland habang nagliligpit ng plato. Ang dami-daming chika babes na nagtatanong sa akin kung single ka raw. Nakatayo si Isda sa may bintana. Pinagmamasdan ng buwan. Lumingon siya kay Scotland at ngumiti ng kakaiba. Let them ask, Scotland. I don't care about the chika babes. Besides, my boss is very strict. She might fire me if I flirt with the customers. Sagot niya sa kanyang malalim at seryosong boses na hanggang ngayon ay nagpapabilis pa rin ang tibok ng puso ni Scotland. Lumapit si Isda kay Scotland at kinuha ang basahan sa kamay nito. Ako na rito, magpahinga ka na. Kanina ka pa nakatayo sa pwesto natin. Wow, gentleman. Ano nakain mo? Yung mata ng isda? Pangaasar ni Scotland pero hindi siya lumayo. Nanatili sila magkatabi sa maliit na lababo. Sa sikip ng kusina, halos magdikit ng kanilang mga balikat. Ramdam ni Scotland ang init ng katawan ni Isda at ang pamilyar na amoy nito. Hindi na lang ito amoy isda. Amoy panlalaki na ito na hinaluan ng sabon na binili nila sa kanto. I'm serious, Scotland. Biglang sabi ni Isda. Ibinaba niyang basahan at humarap sa dalaga. This past month is the happiest I've ever been. Even if I don't know my past, my present with you is enough. You saved me, not just from that alley, but from being alone. Natigilan si Scotland.
Ang matapang na tindera na kayang makipag-away sa 5 manyakis sa customer ay biglang naging tupa. Uminit ang kanyang mga pisngi. Ano ba? Masyado kang madrama. Baka epekto lang yan ng nauntog ka. No. Malumanay na sabi ni Isda. Hinawa kanyang kamay ni Scotland. Ang kamay na magaspang pero para sa kanya ay pinakamalambot sa mundo. I feel safe with you. Is it crazy that I don't even want to remember my old life anymore? What if I was a terrible person? What if I didn't have someone like you there? Kahit naman sino ka pa, titiising kita. Bulong ni Scotland. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dibdib ni Isda. Kahit nung unang arte-arte mo, hindi kita pinabayaan, di ba? Dahan-dahang inangat ni Isda ang baba ni Scotland. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa malita kusinang yon, tila huminto ang mundo. Ang ingay na makuliglig sa labas at ang umiinit na tensyon sa pagitan nila ang naroon. Scotland, thank you for everything. Unti-unting inilapit ni Isda ang kanyang mukha. Napapikit si Scotland at saka naramdaman ang hininga ng lalaki sa kanyang balat. Ito na yata yun. Mahina niyang bulong sa isip. Isang halik na lang at parang selyado ng kanilang happily ever after. Ngunit bago pa magdampi ang kanilang mga labi, isang malakas na busina ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan. Napaatras si Scotland at biglang natauhan. Sino yon? May delivery ba ng yelo sa ganitong oras? Wait here. Seryosong sabi ni Isda. Lumabas sila sa maliit na veranda ng bahay. Isang makintab at mamahaling itim na SUV ang nakaparada sa tapat ng kanilang kakarampot na bakod. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang babae ang bumaba. Nakasuot siya ng isang fitted na white dress. May dalang mamahaling bag at ang bawat hakbang ng kanyang stiletto sa semento ay parang puso ni Scotland. Kinakabahan siya. Ang kanyang buhok ay perpektong naka-blow dry at ang amoy ng kanyang pabango ay agad na umalingasaw sa paligid. Napatulala si Scotland. Napatingin siya sa sarili niyang suot. Isang lumang duster na may butas sa kilikili at tsinelas sa pudpod. Bigla siyang nakaramdam ng panliliit. Ang magandang babae ay tumigil sa harap ng gate at nagtanggal ng sunglasses. Ang kanyang mga mata ay nanlaki na makita si Isda. Alexander! Sigaw ng babae. Ang boses ay puno ng emosyon. Halong ginagawa at galit. Oh my God, Alexander! Is that really you? Napahawak si Isda sa kanyang ulo. Tila biglang sumakit ito. Alexander? Tumakbo ang babae patungo kay Isda at agad itong yumakap na mahigpit. We've been looking everywhere for you. Isang buwan ka na nawawala. Look at you. You smell like, oh God, what happened to you? Napatingin si Scotland sa eksena. Nakaramdam siya ng matinding selos at lungkot dahil mukha natagpuan na ng pamilya ni Isda ang lalaking ito. Masaya siya dahil nalaman niyang totoong pangalan nito pero naroon ang kirot at lungkot sa isiping iiwanan na siya nito. Pero hindi dapat siya papakasiguro dahil marami ng manloloko sa panahon ngayon. Teka! Singit ni Scotland. Sino ka ba, miss? At bakit mo niyayakap ang tauhan ko? Ang magandang babae ay humiwalay sa yakap at tinignan si Scotland mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay puno ng panghuhusga na para bang nakakita ng isang insekto. Tauhan? You mean you kept my fiancé here as a servant? Mataray na sabi ng babae. I am Vanessa Valderrama, and for your information, this man is Attorney Alexander Fishcake Lopez, the senior partner of Lopez and Associates and my fiancé. We are supposed to get married next month. Parang gumuho ang mundo ni Scotland. Alexander Fishcake Lopez. Ang pangalang ibiniro niya lang dati ay totoo pala. At mas masakit, may fiancé ito. Fiancé? Bulong ni Isda na tila lalong nalilito. Vanessa? Yes, darling, it's me. You're Vanessa. Hinawakan ng babae ang mukha ni Isda. Don't tell me you don't remember me.
God, Alexander, what did this fish girl do to you? Did she drag you? Bakit ka nakasuot ang basahan na to? Tumingin si Isda kay Scotland. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng paumanhin at kalituhan. Tumingin naman si Scotland kay Isda at sa unang pagkakataon sa loob ng 1 buwan, naramdaman niya ang distansya sa pagitan nila. Ang distansya ng isang mayamang abogado at isang tindera ng isda. Isda, mahinang tawag ni Scotland. His name is Alexander! Bulyaw ni Vanessa. And we are leaving right now. My bodyguards are on their way to clean this mess up. Lumingon si Vanessa sa driver nito. Bring the car closer. We need to get him to a real hospital, not this stinking hot. Hindi makakilos si Scotland. Gusto niya sumigaw. Gusto niya sabunutan ng babaeng ito at sabihin siya ang nag-alaga kay Isda noong duguan ito. Pero na makita niyang SUV, ang ganda ni Vanessa at ang paggalito sa mukha ni Isda, napako ang kanyang mga paa. Scotland. Lumapit si Isda. Susubukan sanang hawakan ng kamay ni Scotland pero mabilis na humarang si Vanessa. Don't touch her, Alexander. You might get some bacteria or whatever she has. Come on, let's go home. Hinila ni Vanessa si Isda patungo sa SUV. Sumulyap si Isda sa huling pagkakataon kay Scotland bago isarang pinto. Ang sasakyan ay humarurot paalis. Naiwan nakatayo si Scotland sa madilim na labas. Ang kamay niya ay nanginginig na at ang mga mata ay nagsimula na magluha. Alexander palang pangalan mo ha? Pabulong na sabi ni Scotland habang ang unang patak ng luha ay pumatak sa kanyang pisngi. Sana sinabi mo agad para hindi na ako umasa na pwedeng maging akin ng isang isdang hindi ko naman kayang bilhin. 1 buwan na rin na nakalipas simula na makabalik na si Alexander Fishcake sa dati niyang buhay. Bumalik na rin ang alaala niya ngunit hindi niya pa alam kung sino ang may gawa ng pagtatangka sa kanya. Alam na niya kung sino siya, ang pinakamagaling na defense attorney ng bansa, ang lalaking kayang magpaabsuelto ng kriminal sa isang kindat lang. Pero sa kabila ng pagbabalik ng kanyang alaala at dating marangyang buhay, pakiramdam ni Alexander ay may kulang sa kanya. Si Scotland ang babaeng pasaway, makulit at napakabait na nag-alaga sa kanya. Nakatayo si Alexander sa kanyang penthouse office. Tinitignan ng isang folder na puno ng surveillance photos. I want the names of everyone involved in that ambush, Kimbap. Seryosong utos niya. Ang lalaking tinawag niyang Kimbap ang panganay sa kanyang mga ampon na kapatid at tumatayo niyang head of security. Si Kimbap ay tahimik, seryoso at kasing higpit ng pagkakarol ng pangalan niya pagdating sa trabaho. The investigation is ongoing, Kuya Alex. Malinis ang pagkakagawa. Professional, hitman. Pero may isang lead kami na tumuturo sa isa sa mga dating kliyente mo na natalo sa kaso. Sagot ni Kimbap. Good, find them. No one tries to kill a Lopez and gets away with it. Malamig na sabi ni Alexander. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Vanessa, ang fiancé at kasintahan niya bago siya mawala ng alaala. Ngayon pa lang ay bigla siya natauhan kung ano ba ang nagustuhan niya rito. Malayong malayo dito sa babaeng nakasama niya sa barong-barong, ang babaeng nasa harapan niya. Alexander, the wedding coordinator is downstairs and you're still talking about some investigation? Asar na sabi ni Vanessa. Next week ng kasal natin. I've already invited the press. This will be the wedding of the century. Pumarap si Alexander ng dahan-dahan. Ang malamig nitong mga tingin ang siyang nagbigay din ng kakaibang kaba kay Vanessa. There will be no wedding, Vanessa. Napatigil si Vanessa. Akala niya ay nagbibiro ito. What? Is this about that memory loss face? It's over, Alex. You're back. You're Alexander Fishcake Lopez again, not Sam Isda. That's the point, Vanessa. When I was Isda, I was happy. When I was with her, I felt more alive than I ever did in this suit. Alexander's voice was steady but firm. I'm calling it off. I don't love you. I don't think I ever did. You only love the reputation and the title. You're choosing that
That fishmonger over me? Galit na sigaw ni Vanessa. Ang mukha nito ay namumula na sa gigil at puot na nararamdaman. After everything I did for you, I found you. I saved your reputation. You found me, but she saved my life. Sigaw ni Alexander. Ang kanyang pasensya ay tuluyan ang naubos. She didn't care about my money or my name. She treated me like a human being kahit na akala niya baliw ako. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Alexander. Vanessa was shaking with rage. You will regret this, Alexander. I will ruin you. Sisiguraduhin ko babalik ka sa putikan kasamang balansang babaeng yan. Then start ruining me now because I'm done with you. Matapang dinausal ni Alexander sa babae. Sasagot pa sanang muli si Vanessa nang biglang bumukas sa malakas ang double doors ng opisina. Isang matandang lalaki na may hawak na tungkod. Si Don Chidoro Lopez, ang kanilang ama. Kasunod dito ang 4 pang lalaki na nakangisi or nakabusangot. What is this commotion? Naririnig ang sigawan niyo hanggang sa labi. Pulyaw ni Don Chidoro. Sa likod niya, sumilip ang 4 pang kapatid ni Alexander. Si Ramen, ang genius na hacker. Guwapo at laging may hawak na tablet. Sam Gipsal, ang gym rat. Malaki ang katawan at isang bouncer sa bar nito. Si Bibimbap, ang artistiko at medyo malandi. Hilig nito ang magpinta ng mga hubad na larawan. Ang huli ay si Tokboki, ang bunso na pinakamakulit at mahilig sa gulo. Sila ang mga kapatid ni Alexander Fishcake. 6 sila magkakapatid na inampon ng mayamang lalaki. Papa, Alexander is calling off the wedding for a tindera. Sumbong ni Vanessa. Akala niya ay papanigan siya na matanda. Tinignan ni Don Chidoro ang kanyang anak. Is this true, Alex? You're letting go of a Valderrama for a girl from the marketplace? Tumingin ng diretso si Alexander sa kanyang ama. Yes, Papa. Because for the first time in my life, I found someone who is real. At kung ayaw niyo sa kanya, handa akong iwan na lahat ng ito. Sandaling natahimik ang lahat ng tao sa loob ng kwarto. Ang mga kapatid ni Alexander ay nagkatinginan. Oh, chill lang tayo, kuya. Sabi ni Tokboki habang kumakain ng chips. I mean, kung sexy naman yung tindera gaya ng sabi ni Vanessa, baka naman worth it. Sabi nga nila, love is like a fish. It's hard to catch but great to eat. Shut up, Tokboki. Sabay-sabay na sabi ng mga kapatid. Listen, Vanessa. Humakbang si Sam Gipsal paharap. Ang kanyang malapad na balikat ay tila pader na humarang sa babae. Kung ayaw ni kuya, ayaw na. Huwag mo kaming takutin na sisirain mo siya. We are the Lopezes. Kami ang nanggigiba. Hindi kami ang ginigiba. And I've already blocked your access to our private servers. Dagdag ni Ramen nang hindi inaalis ang tingin sa tablet. Just in case you think of leaking some scandals. And honestly, darling, sabi ni Bibimbap habang tinitingnan ang outfit ni Vanessa. That dress is so last season. Your anger is giving you wrinkles. Better leave while you still have a bit of dignity left. Mas lalong namula sa galit si Vanessa dahil pinagkakaisan siya ng 5 lalaki. You bunch of food-named freaks! You will all pay for this! Padabog siya lumabas ng opisina. Halos mabali ang heels sa lakas ng pagpadyak. Nang mawala si Vanessa, naging seryoso ang paligid. Umarap si Alexander sa kanyang ama. Handa na sa sermon. Papa, I'm sorry if I disappointed you. Lalapit sanang matanda pero bigla itong tumawa. Isang malakas at malalim na tawa na ikinagulat ni Alexander. Disappointed? Alex, anak. Sa wakas ay nagkaroon ka rin ng bayag na suway na babae niyan. Sabi ni Don Chidoro. Alam mo hindi ko gusto si Vanessa. Masyadong mataray, maarte, hindi marunong kumain ng kwek-kwek. Nakahinga na maluwag si Alexander. So, you're not mad? I am a man who named his adopted sons after my favorite dishes because I believe life should be flavorful, Alex. Sabi ni Don Chidoro. Sabay tapik sa balikat ang anak.
If this girl makes your life flavorful, then go get her. Pero siguraduhin mo hindi lang siya sexy. Dapat ay mabuti rin siyang tao. She's more than that, Papa. She's everything. Bulong ni Alexander. Wait, Kuya. Singit ni Kimbap. We have a problem. Ang mga tao na nag-ambush sa'yo, nalaman namin na may hinahanap sila sa Escanita kung saan ka natagpuan. They think you might have left something or someone there. Biglang tumayo ang lahat ng balahibo ni Alexander. Ang takot na hindi niya naramdaman para sa kanyang sarili ay biglang bumuhos para kay Scotland. Scotland, she's in danger. Sabi ni Alexander. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Kimbap, get the cars. Ramen, check the signal of the nearest cell tower sa palengke. Sam, Bibim, take. Get ready. Pupunta tayo sa palengke. Yes, Kuya. Sabay-sabay, nasagot ng 5. Humarap si Alexander sa salamin at mabilis na tinanggal ang kanyang suit jacket at necktie. Itinapon niya ito sa sahig. Isinuot niya isang leather jacket at kinuha ang susi ng kanyang motor. Hold on, Scotland. Bulong niya sa sarili habang mabilis na lumalabas ang opisina. Ang asawa mong baliw ay pabalik na. At sa pagkakataong ito, hindi na kita pakakawalan. Sa kabilang banda naman ay si Scotland na mabigat ang bawat hakbang habang binabagtas ang pamilyar na Escanita pauwi. Isang buwan na nakalipas simula nang mawala si Isda at sa bawat gabing naglalakad siya rito, tila narinig pa rin niya ang mga reklamo nito tungkol sa putik. Pero ngayong gabi, may kakaibang bigat sa hangin. Ang katahimikan ay hindi payapa. Ito ay nakakatakot na para bang may mangyayaring hindi maganda. Biglang isang itim na SUV ang humarurot at humarang sa kanyang harapan. Kumaskas ang gulong nito sa basang semento. Mabilis na bumukas sa mga pinto at 5 lalaki na nakamaskara at may hawak na baril ang bumaba. Sumama ka sa amin kung ayaw mong masaktan. Bulyaw ng isa habang nakatutok ang baril kay Scotland. Tumigil si Scotland. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. Ibinaba niya ng dahan-dahan ang kanyang bag na may lamang mga barya at timbangan. Mga kuya, pagod ako. Maghapon ako nagkayod sa palengke. Kung perang gusto niyo, nasa bag. Pero kung akong kukunin niyo, pasensya na. Exclusive lang ako sa mga isda ko. Huwag ka nang madaldal. Isang lalaki ang sumugod para hawakan ang kanyang braso. Sa isang iglap, nagbago ang aura ni Scotland. Gamit ang kanyang taekwondo skills, mabilis niyang iniwas ang kanyang braso. Humakbang pabalik at pinakawala ng isang dolyo chagi, roundhouse kick, diretso sa panga ng lalaki. Tumalsik ang lalaki at bumagsak sa mga basurang nakatambak. Aba, lumalaban! Sigaw ng 4 pa. Sumugod sila ng sabay-sabay. Si Scotland ay parang sumasayaw sa dilim. Isang sipa paharap at tumama sa sikmuran ng pangalawang lalaki. Sinundan pa ng isang malupit na sidekick na siyang bumasag sa balikat ng pangatlong lalaki. Ang kanyang duster ay lumilipad sa hangin habang ang kanyang mga paa ay bumibitaw ng sunod-sunod na sipa na may kasamang puwersa ng isang taong makakapatay. Ano? Sino pang gustong maging punching bago dyan, ha? Sigaw ni Scotland habang hinihingal pero nananatiling nasa fighting pose. Samantala, sa kabilang dulo ng Escanita, sa likod ng isang malaking container van, 6 na lalaki ang nakatayo at nakanganga. Si Alexander ay handa na sanang sumugod dala ang kanyang baril, pero napatigil siya sa nakita. Sa tabi niya, ang 5 kapatid na Lopez ay tila nanonood ng isang championship fight sa Olympic Games. Wow! Bulong ni Samgyupsal na tila nakahanap ng bagong idolo. Ang bilis ng paa niya. Kuya Alex, sigurado ka bang kailangan niya ng tulong natin? Baka tayo pang masipa niyan. She's a black belter? Hindi makapaniwalang tanong ni Ramen habang tinitignan ng dita sa kanyang tablet. Hindi man lang lumag pa sa 100 ang heart rate ko sa kaba para sa kanya. Para sa mga kidnapper ako kinakabahan. I love her style. Hiyaw ni Bibimbap. Ang fierce, ang lakas ang dating kahit naka-duster lang. That's what you call lethal beauty. Kuya, tignan mo yun, twist kick. Turo ni Tokboki habang tuwan-tuwa. Can we keep her? Please kuya, gusto ko siya maging ate.
Si Kimbap naman ay seryoso lang na nanonood, pero may bakas ang respeto at paghanga sa mga mata. Kuya Alex, baka gusto mo na pumasok sa eksena bago niya pa mapatay ang lahat ng yan. Baka mawalan tayo ng tatanungin tungkol sa mastermind. Nagising si Alexander sa pagkakatulala. Sa gitna ng pagkamangha, naramdaman niya ang matinding pag-ibig para kay Scotland. Walang duda, ang babae lang talaga ang nakagawa ng ganito sa kanya. Ang tanging babaeng bumaliw sa kanya kahit na hindi nito alam. Nang mapatumba ni Scotland ang huling lalaki at akmang tatapakan na sana ang dibdib nito, biglang may mga ilaw ng flashlight na tumutok sa kanila. "Pulis ba kayo?" Sigaw ni Scotland, handang makipag-upakan kahit kanino. Hindi kami pulis sa ating ganda. Kami ang fan club mo. Biro ni Tokboki habang dahan-dahang lumalabas sa dilim kasama mga kapatid. Napatigil si Scotland. Nalaki ang kanyang mga mata nang makita ang anim na naglalakihang lalaki. At sa gitna nila, nakita niyang pamilyar na figura. Isang lalaki nakasuot ng leather jacket, maayos ang buhok at may matikas sa tindig. "Isda?" bulong ni Scotland. Alexander. Pagtatama ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagsisisi at pangungulila. "Aba, ang dami mo palang bodyguards, Isda!" Mataray na sabi ni Scotland, pilit na itinatago ang kaba at saya na nararamdaman. Ate Scotland. Singit ni Bibimbap na lumapit agad. I'm Bibimbap. You are so gorgeous. Pwede mo ba akong turuan ng sipa na ginawa mo kanina? Yung parang, I'll break your face but make it fashion. Hi, I'm Sam Gipsal. Salamat sa pagpapakain kay kuya ng isang buwan. Mukhang hindi naman siya nangayayat. Tumigas pa nga muscle sa pagbuhat ng isda. Ako naman si Ramen. Pakilala ng isa pang may hawak na tablet. Nakalculate ko ng impact ng sipa mo. 450 PSI. Pwede ka nang pumatay ng baka. Nagluhan si Scotland. Teka. Ano ba to? Food festival? Kimbap, ramen, samgyeopsal? Ano kayo, menu? Kapatid niya kami, ate. Tawa ni Tokboki. At balita namin, ikaw daw ang asawa ni kuya. Pwede mo bang makahingi ng discount sa tulingan? Tumigil na nga kayo. Awat ni Alexander sa mga kapatid niya. Lumingon siya kay Kimbap. Kimbap, iligpit niyo na mga yan. Dalhin sa warehouse. Alam niyo na gagawin. Copy, kuya. Sagot ni Kimbap. Si isang iglap. Binuhat ng mga kapatid ang mga bagsak na kidnapper na para mga sako ng bigas at ipinasok sa kanilang sariling sasakyan. Naiwan si Alexander at Scotland sa gitna ng madilim na eskanita. 1 minuto ang lumipas nang walang gustong magsalita sa kanila, kaya si Scotland ang huminga ng malalim. Tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Alexander na nakayuko lang din ngayon sa harapan niya. "Bakit ka bumalik?" Lakas loob na tanong ni Scotland. Dahil hindi ako makahinga nang wala ka. Diretsyong sagot ni Alexander. Lumapit siya hanggang sa ilang pulgada na lang ang distansya nila. Bumalik ang alaala ko, Scotland. Alam ko na kung sino ako. Pero sa lahat ng alaala na bumalik, ang pinakamahalaga ay yung 1 buwan na kasama kita. May fiancé ka, Alexander. May magandang buhay ka. Ako, tindera lang ako. Amoy isda pa rin ako hanggang ngayon. Pagpapaalala ni Scotland habang tumutulo ang mga luha. Wala na si Vanessa. Tinapos ko na lahat. At tungkol sa amoy isda. Kinuha ni Alexander ang mga kamay ni Scotland at hinalikan ng mga pala dito. Ito ang paborito kong amoy. Amoy ng babaeng nagligtas sa akin. Amoy ng babaeng minahal ko bilang isda. At mas mahal ko pa ngayon bilang Alexander. Bola. Bulong ni Scotland. Hindi ito bola. I love you, Scotland Dantes. Kahit gaano ka pa katapang, kahit gaano ka pa kabilis sumipa. Gusto ko nga ako ang mag-alaga sa'yo simula ngayon. Gusto ko tang pakasalan. Hindi dahil kailangan ko ng nurse o bodyguard, kundi dahil kailangan kita para mabuhay. Tinignan ni Scotland ang mga mata ni Alexander. Wala na ang kalituhan. Ang nakikita niya ay ang lalaking natisod niya sa eskanita, ang lalaking tinuruan niyang magtimbang ng isda, at ang lalaking nagpatibok ng puso niya. Sigurado ka? Baka maboring ka sa akin. Never. Ngiti ni Alexander.
Dahan-dahang inabot ni Scotland ang leeg ni Alexander at hinila ito pababa. Sa gitna ng basang eskinita, sa ilalim ng malabong ilaw ng poste, nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pangungulila, pag-ibig at kasabikan nila sa isa't isa. Isang malakas na ubo ang bumasag sa kanilang moment. Nakasilip ang 5 kapatid mula sa bintana ng kanilang SUV. "Kuya, dahan-dahan lang. Baka ma-amnesia ka ulit sa sarap." Sigaw ni Tokboki. "Ate Kathleen, wag mo masyadong galingan ng kiss. Baka maiwan na naman yan dito." Asar ni Bibimbap. "Get out of here!" Sigaw ni Alexander habang natatawa, sabay bato ng isang tsinelas na naiwan sa daan. Tumawa si Scotland at sinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Alexander. "Mukhang mahihirapan ako sa mga kapatid mo, attorney." "Huwag kang mag-alala." Bulong ni Alexander habang yakap siya na mahigpit. "Black belt ka, di ba? Kayang-kaya mo silang lahat, ha?" Kung akala ni Scotland ay sapat na ang tapang niya para harapin ang 5 lalaking armado, nagkamali siya. Mas nakakanginig pala ng tuhod ang umarap sa isang dambuhalang gate na gawa sa ginto at bakal. "Alexander, sigurado ka ba rito?" Bulong ni Scotland habang hinihimas ang suot niyang dress. Hindi ito basta-bastang damit. Pinilit siya ni Bibimbap na isuot ang isang emerald green na cocktail dress na hapit sa kanyang kurba. "Feeling ko magmumukha akong isdang pinalitan ng mamahaling banat pero tulingan pa rin ang loob." Natawa si Alexander at piniga ang kamay niya. "Scotland, ang tatay ko ay mahilig sa pagkain, hindi sa etiquette. Just be yourself. If you can handle Mang Kanor, you can handle Don Teodoro." Pagpasok sa loob ng mansyon, halos malula si Scotland sa laki ng chandelier. Pero ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang mahabang lamesa sa gitna ng dining hall. Nakaupo doon ang 5 lalaking may pagkain na panganan at sa gitna ay isang matandang lalaki na may bigote na parang si Santa Claus at may suot na pulang roba. "The fish queen has arrived!" Sigaw ni Tokboki habang pumapalakpak. "Ate Kathleen, you look magnifique. Sabi ko sa'yo, bagay sa yung emerald." Sabi ni Bibimbap sabay kindat. Tumayo si Don Chidoro. Ang kanyang mga mata ay matalas. Tinitignan si Scotland mula ulo hanggang paa. Napalunok si Scotland. Inayos niyang kanyang tayo. Balikat sa likod, baba sa taas. "So," ani Don Chidoro, ang boses ay malalim at nakaka-intimidate. "Ikaw ang babae nagpatino sa anak ko. Ikaw ang nagturo sa kanya kung paano maglinis ng hasang?" "Opo, Don Chidoro," sagot ni Scotland. "At kung gusto niyo po, pwede ko rin kayong turuan kung paano malaman kung ang isda ay nilagyan ng formalin o hindi." Natahimik ang buong lamesa. Nagkatinginan ng magkakapatid. Si Alexander naman ay napahawak sa noo, tila kinakabahan. Biglang umalakhak si Don Chidoro. Isang malakas at masayang tawa. "I like her. Direct to the point. Hindi katulad ng mga babaeng dinadala ni Alexander dito na puro diet ang inatupag." "Maupo ka, Scotland. Kimbap, ramen, Sam. Asikasuhin ang pagkain." Utos sa matanda. Doon, nagsimula ang pagtatanong ng matanda tungkol sa buhay niya. Noong una ay kinakabahan pa siya pero na makalipas ang ilang oras na pakikipag-usap sa pamilya ni Alexander, ay nawala ng kaba at takot niya. Napalitan ito ng tawanan at tanungan na kasyual na lamang at hindi na nakakaintimida. Wala na nga rin siyang pakialam kung halos lamunin niya ang lahat ng pagkain sa ibabaw ng lamesa dahil minsan lang naman siya makatikim ng ganoon. "Ate Kathleen," ani Samgipsal habang naglalagay ng malaking piraso ng steak sa plato niya. "Totoo ba na kaya mong buhatin si Kuya Alex nung duguan siya? Sabi ko na nga ba, dapat nag-focus din ako sa lower body strength eh." "Hindi lang binuhat, Sam," singit ni Ramen. "Tinahipan niya ang sugat. In fairness, kuya, ang ganda ng peklat mo. Parang gawa ng professional surgeon." "Actually," sabi ni Scotland habang humihiwa ng karne, "mas mahirap pantahin ang bituka ng isda kaysa sa tagiliran ng kuya niyo. Masyado kasing makinis ang balat ng isda. Nakakaya naman kung magkakapeklat siya." "Speaking of,"
Sabi ni Don Chidoro na may seryoso na mukha at tinig. Alexander, nalaman kong ginawa ni Vanessa. She's trying to freeze our assets using her father's influence in the bank. Anong plano mo? Tumigil sa pagkain sa Alexander. I'm filing a countersuit tomorrow, Papa. At nakuha na ni Kimbap ang mga ebidensya ng pamilya Valderrama ang may pakana ng ambush sa akin para makuha ang shares ko sa kumpanya bago ang kasala. Naramdaman ni Scotland ang tensyon. Kahit pala mayaman, mas malansa pa ang buhay nila kaysa sa palengke. Hinawakan niyang kamay ni Alexander sa ilalim ng lamesa. Huwag niyo pong alalahanin yan, Don Chidoro. Biglang sabi ni Scotland. Sa palengke, kapag may nandaraya sa timbangan, hindi lang kami nagrereklamo. Pinagkakaisahan namin. Kung kailangan niyo ng witness kung paano namin inalagaan si Alexander nung wala siya maalala, buong barangay namin ang dadaling ko sa korte. Natuwa si Don Chidoro. Aba, palaban talaga. Alex, wag mo na itong pakawalan. Pero Scotland, may isang test pa ako para sa'yo. Kinabahan si Scotland. Ano po yun? Itinuro ni Don Chidoro ang isang malaking tray sa dulo ng lamesa. Ito ay ang Lopez Family Initiation. Kailangan mong ubusin ng isang buong durian at uminom ng isang basong lambanog nang hindi kumukurap. Kung kaya mo yan, welcome ka na sa pamilya. Papa, that's too much. Reklamo ni Alexander. Pero bago pa makapagsalita sa Alexander, kinuha na ni Scotland ang durian. Sa isang biyasan galaw, binuksan niya ito gamit ang kanyang mga kamay. Kumain siya ng malaki at nilagok ang lambanog sa isang inuman. Next! Hamon ni Scotland. Naghiyawan ng mga kapatid. She's the one! Sigaw ni Tokboki. Ate, ikaw na talagang idol ko! Sabi naman ni Samgyupsal. Lumapit si Don Chidoro kay Scotland at tinapik ang balikat ito. Welcome to the food coma, Iha. Alexander, pakasalan mo na ito bago pa makuha ng iba. Nakangiting hinarikan ni Alexander ang pisngi ni Scotland. I told you, did love you. Mas madali pa pala tong pamilya mo kaysa sa pagbabenta ng bulok na sapsap. Biro ni Scotland habang ang buong mansyon ay puno ng tawanan na magkakapatid. Makalipas sa 5 araw sa araw mismo ng paghuhukom, ang courtroom 45 ay punong-puno ng tensyon. Ang hangin ay mabigat, tila basalyado ang bawat sulok ng silid. Sa kaliwang bahagi, nakaupo si Vanessa Valderrama. Suot ang isang itim na designer dress na tila ba nakikipaglamay na sa kanyang tagumpay. Kasama niya ang kanyang amang si Senator Valderrama na may mapanghamak na tingin sa lahat ng papasok. Sa kanang bahagi, naroon ang pamilya Lopez. Si Kimbap, Ramen, Samgyupsal, Bibimbap at Tokboki ay nakasuot ng pare-parehong charcoal gray suits. At sa gitna nila, ang kanilang alas, si Scotland Dantes. Nakasuot si Scotland ng isang formal na puting blazer at slacks. Simple pero elegante. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, nagpapakita ng kanyang matapang na mukha. Counsel for the defense, call your witness. Utos ng huwes. Tumayo si Alexander. I call to the stand, Mrs. Kathleen Dantes. Wika ni Alexander. Naglakad si Scotland patungo sa stand. Habang naglalakad, nakasalubong niyang tingin ni Vanessa. Ngumisi ang babae. Isang senyas na minamalit pa rin siya nito. Pero si Scotland, inirapan lamang niya ito. Miss Dantes, panimula ni Alexander. Maaari mo bang isalaysay kung ano lagay ng aking kliyente? Na ako rin mismo, noong natagpuan mo siya sa eskinita. Duguan po siya. Panimula ni Scotland. May saksak sa tagiliran na tama sa ulo. Kung hindi ko po siya nahanap, baka naging pagkain siya ng daga doon. At ang pinaka-importante, wala siyang kahit anong gamit. Walang wallet, walang relo at walang alaala. Objection, Your Honor. Irrelevant. Sigaw ng abogado ni Vanessa. Overruled. Sagot ng huwes. Continue. Noong mga panahong yun, pagpapatuloy ni Alexander. May mga tao bang naghanap sa akin? Wala po. Maliban sa mga tauhan niya na dumating pagkalipas ng 1 buwan.
Pero bago yun, may mga lalaking paikot-ikot sa palengke. Mga lalaking may tattoo sa leg na kamukha ng mga lalaki nakita ko sa CCTV ng ambush site. Nagkaroon ng bulungan sa korte. Inilabas si Ramen ang kanyang tablet at ini-on ang projector. Ipinakita sa malaking screen ang link sa pagitan ng security firm ng mga Valderrama at ng mga hitmen na nag-ambush kay Alexander. "This is a fabricated evidence!" Sigaw ni Vanessa. Tumayo na siya sa galit. "Fabricated?" ani Alexander. Lumapit siya sa mesa ni Vanessa. "Vanessa, naging mapuso ka. Akala mo dahil wala akong alaala, hindi ko na malalaman ng backdoor transactions ng bangko niyo. Nalaman ko ng plano niyo, patayin ako para makuha ang kontrol sa Lopez and Associates bago ang merge ng ating mga kumpanya." "Wala kang pruweba!" "Actually, meron." Singit ni Scotland mula sa witness stand. "Kasi nung gabing dinalo ko si Alexander sa bahay, may nakuha akong button sa dugoong damit niya. Isang gold button na may initials ng Senator Valderrama. Nahabulot niya siguro sa isa sa mga bodyguard niyo habang nakikipagbuno siya." Kinuha na Alexander ang maliit na plastic bag na may lamang butones. "The forensic results match the DNA of your lead bodyguard, Vanessa." Napaupo si Vanessa. "The court finds enough evidence to proceed with criminal charges against the Valderrama family," deklara ng huwes. Paglabas ng korte, hinarap ni Scotland si Vanessa na ngayon ay pinapalibutan na ng mga pulis. "Miss Vanessa," tawag ni Scotland. Lumingon ng babae. Ang mga mata ay puno ng luhat poot. "Ano? Magmamayabang ka?" "Hindi," iling ni Scotland. "Gusto ko lang sabihin na sa palengke, ang isdang bulok ay itinatapon. Hindi itinatago sa loob ng magandang balot. Kasi kahit anong bango ng pabango mo, lalabas at lalabas pa rin ang lansa ng ugali mo." Tinalikuran siya ni Scotland at sinalubong ang yakap ni Alexander. "You were amazing, Mrs. Lopez to be," bulong ni Alexander. Isang linggo matapos ang gulo sa korte, ang Manila Cathedral ay napapalibutan ng mabango at magagandang bulaklak. Ang tema ng kasal ni Alexander at Scotland ay parang dagat, asul at pilak. Ang aisle ay pinalamutian ng mga kulay asul at pilak na tela na parang alon. Ang mga bulaklak ay hinaluan ng mga seashells at tuyong corals. At ang pinaka-highlight, ang wedding cake na may disenyo na dalawang isda na naghahalikan. Nakatayo si Alexander sa altar, suot ang isang puting tuxedo. Sa tabi niya, ang 5 kapatid ng Lopez ay hindi magkandamayaw sa pag-aayos. "Kuya, huwag kang mahimatay ah. Nakakaya sa mga suki natin, Scotland." Biro ni Tokboki. "I'm fine." Ngiti ni Alexander pero nanginginig ang kanya mga kamay. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Pumasok si Scotland. Lahat ay napasinghap. Ang kanyang gown ay gawa sa shimmering silk na parang kaliskis ng isda na tinatama ng araw. Ito ay hapit sa kanyang kurba. Napakaganda ni Scotland kaya naman ang halos na naroon ay hindi siya malubayan ng tingin. Inihatid siya ng kanyang ina na hindi tumitigil sa pag-iyak sa saya. Kasunod nila ang mga kapatid ni Scotland na ngayon ay maayos na ang bihis. Nang makarating siya sa altar, kinuha ni Alexander ang kanyang kamay. "You look illegal," bulong na Alexander. "Sobrang ganda. Dapat kitang ipakulong sa puso ko habang buhay." "Bolero ka pa rin, attorney." Tawa ni Scotland. Ang seremonya ay puno ng tawa at luha. Pero ang pinaka-inaabangan ng lahat ay ang vows. "Scotland," panimula ni Alexander. Ang kanyang boses ay nanginginig at pigil na pigil ang mga luha na huwag munang pumatak. "Natisod mo ako sa eskinita nung panahong wala akong direksyon. Hindi mo alam kung sino ako, pero inalagaan mo ako. Tinuruan mo ako magtimbang hindi lang ng isda, kundi ng mga mahalagang bagay sa buhay. I promise to be your isda habang buhay. I promise na hindi ako magiging balansa sa relasyon natin at hindi kita lulutuin sa sarili mong mantika." Nagtawanan ang mga tao. Si Don Chidoro ay sumisinga na sa kanyang panyo sa gilid dahil sa labis sa tuwa, dahil sa wakas ay magkakaapo na rin siya na kay tagal niyang hiniling.
Alexander, tugon ni Kathleen. Mahal na mahal kita. Ikaw lang tanging tao na nagparamdam sa akin na hindi pala ako mahirap mahalin. Hindi pala ako mahirap makita. Pinapangako ko na magiging masaya ka sa buhay ko. Mamahalin kita at aalagaan ng higit pa sa kung paano kita mahalin ngayon. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the fish queen. Sigaw ng pare na tila nahawa na rin sa kulit ng pamilya Lopez. Dahan-dahang itinaas si Alexander ang belo ni Kathleen. Nung una ay nanginginig pa ito nang hawakan niyang pisngi ng asawa, pero kalaunan ay idinampi niya labi sa labi nito. Naghiyawan at nagpalakpakan ng lahat ng tao na nakasaksi sa kasalan nila. Ano ang aral ng kwentong ito? Tulad ni Kathleen, itinuro niya sa atin na ang dangal ay wala sa kinis ng balat o sa bango ng suot at damit, kundi sa bawat patak ng pawis na iniaalay para sa pamilya. At kay Alexander naman, natutunan nating ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa marangyang opisina, kundi sa piling ng mga taong tinatrato ka bilang tao, may pangalan man o wala, may pera man o salat. Maraming salamat sa pagsama sa makulit, malansa, pero punong-puno ng kilig na kwento ni Kathleen Dantes at Alexander Isda Lopez. Hanggang sa muli at sa susunod na kwento na mapapakinggan niyo lamang dito sa Heart Feels PH. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam. Um.